So ito po yung four na parts or four components by which we say a covenant exists. Okay? So yung isang covenant, meron siyang representation, meron siyang sign, responsibility, and continuity. Example lang po yung kay Adam dito. No? Ngayon, let's talk about blood sa covenant. Sound check. Pag-usapan natin yung blood, yung tinatawag, blood of the covenant. Okay. Sa Genesis 15 po, familiar po kayo doon sa may nangyari na si Abraham was given the covenant of God. Pero si Abraham may doubt siya nung una. May doubt siya nung una. So si God, nirequire siya na magdala ng baka, kambing, isang tupa, tapos 2 ibon. Naalala niyo po ba yun sa Genesis 15? Isang heifer, isang female goat, isang ram, isang turtle dove, tapos isang pigeon. Kung titingnan niyo po sa may scriptures, lalo na doon sa may time na ni Moses, sa may Leviticus, yung baka, yung goat, yung ram, turtle dove, and pigeon na na-require kay Abraham were the same animals na ginagamit sa temple sacrifices. Okay? So pareho po yun. Kung mapapansin niyo, it's a shadow of what will happen dun sa may temple. And that what animal sacrifices are also shadows of what Jesus will do. So merong shadow na tuloy-tuloy siyang nag-exist at hanggang sa makita si Kristo sa kanyang buong glory. So kay Abraham, ni-require yung mga animals na yun. Isang heifer, isang goat, isang ram, tapos turtle dove, tsaka pigeon. Si Abraham, kailangan niyang hatiin yung mga hayop na yon into pieces. Okay? Tapos, sinalansan niya yung mga hayop na yun para may way na makadaan dun sa gitna nila. Okay? Ang tawag po doon, ginagawa din ng mga tao yun noon, nung time ni Abraham, as blood covenant sa kanila. Okay? Yun kasi yung mga kaugalian ng mga tao nung time na yon para gumawa ng covenant na talagang sure. Ang ibig sabihin ng blood covenant is kapag dumaan ka doon at nangako ka, ibig sabihin, mangyari sana sa akin yung nangyari sa mga hayop na to kung hindi ako tutupad. Kung hindi ako tutupad. So kaya may dadaan, kaya kailangan nila dumaan doon sa mga bangkay ng hayop na nahati. Okay? At yun yung pinagawa ng Diyos kay Abraham. Pero, dahil nga, syempre, kinatay na karne yun eh. Diba? E nasa may, nasa wilderness naman siya. Ngayon, yung mga vultures, dumating at gustong kainin yung mga bangkay. Si Abraham, naku, pagod na pagod siya, taboy ng taboy doon sa mga ibon. Inantok si Abraham, napagod siya. Katataboy doon sa mga ibon at kahihintay kay God. Hinihintay niya ang Panginoon na dumaan. Kasama niya para magiging sure yung mga pangako ng Diyos. Kaya lang, si Abraham nakatulog. Ano nangyari? Nung nakatulog ang Diyos, actually, hindi lang siya nakatulog, pinatulog talaga siya ng Diyos eh. Kung babasahin niyo yung Genesis 15, pinatulog siya, a deep sleep fell into him. Fell, ibig sabihin, binigay sa kanya yung deep sleep na yon. Pero napaka-weird nung sleep na yon, kasi at the same time, aware siya of what is happening. Tulog siya, and at the same time, aware siya. Okay? So nakita niya na dumaan yung Panginoon sa pagitan ng mga bangkay na yon. In the form of a furnace, a burning furnace, and a torch. Dumaan doon. Si Abraham tulog. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Diba? Na ang faithfulness ng Diyos ay hindi nakadepende sa gawa ng tao. Unang-una. At pangalawa, sino ba yung namatay? Mangyari nawa sa akin ang sino mang hindi tutupad dito. Sa case ng tao, sa case ng sangkatauhan, sino ang hindi sumunod sa covenant? Ang Diyos ba o ang tao? Sino dapat ang mamatay? Pero sino ang namatay para sa atin? Ang Diyos din. Kaya kung makikita nyo doon, yung Diyos na dumaan doon, siya din yung nag-suffer ng kamatayan for us. It's the gospel in that event. Si Kristo kagad ang tinuturo doon, wala pa man si Kristo. Nakikita nyo po ba yun? And this is the beauty of the scriptures. Hindi lang po ito tungkol kay Abraham o doon sa may inantok sa Abraham na nakakatawang moment na yun. Hindi lang yun. It's tungkol ito kay Kristo. At yun ang gustong ipakita sa atin ng scriptures. Tumingin kayo kay Kristo na siyang object ng pananampalataya.
Walang ibang object ng pananampalataya kundi kay Kristo lamang dahil sa Kanya lamang ang buhay. Hindi tayo pwedeng mapawalang sala. Hindi tayo pwedeng makalusot o makatakas sa judgment ng Diyos kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Alam niyo bang tayo din ay nahusgahan? Nahusgahan din tayo, napatawan din tayo ng judgment ng Diyos. Pero sino ang na-judge for us? Si Christ. Kaya hindi na natin kailangan ma-face yung judgment. Si Christ na yung judge for us. Hindi tinakasan ng Diyos yung judgment. Hindi lang niya binigay sa atin kasi may sumalo. Kaya noon pa man, required na may mamamatay sa covenant. Kung hindi mo magagawa ang covenant, required na may mamamatay. Kaya nga sabi doon sa previous slide kanina, whether we are in Adam or in Christ. In Adam, all die, and in Christ shall be all made alive. Okay? Nakikita niyo po ba yung picture na yon? Ayan. So, serious si God about His covenant. Serious siya. Kasi kung hindi siya seryoso, wala na sana mamamatay. Hindi ka tumupad, ay, okay, hindi ka pala tumupad. Sige na nga. Kasi hindi ganun si God, seryoso siya. Yung covenant niya, kailangan tuparin. Tutuparin mo bilang tao, tutuparin ko bilang Diyos. Pero yung pagtupad sa covenant, hindi niya binigay sa tao na dun lang nakadepende sa tao. Ang faithfulness ng Diyos hindi nakadepende sa atin. Ang faithfulness ng Diyos nakadepende sa Kanya mismo, sa Kanyang pagiging faithful and true. Leviticus 17 verse 11, talking about animal sacrifices. It is the blood that makes atonement by the life. So walang kasalanan na mapapatawad kung walang dugo na maiaalay. Walang dugong tatagas. Kailangan may mamatay. Kailangan may dugong mamamatay. Yun ang kapalit ng kasalanan. Sinabi rin naman sa Romans yun di ba? The penalty for sin is death. The wages for sin is death. Hebrews 9, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kaya necessary po na mamatay si Kristo. Necessary. Kaya naalala niyo po nung sinabi ni Peter sa kanya, ay Lord, wag naman sana mangyari sa iyo yan. Kung sinasabi mong mamamatay ka. Ano sabi ni Kristo sa kanya? Get behind me, Satan. Kasi hindi lang yun simpleng statement, Hindi lang po yun mababaw. Sinasabi sana ang ibig sabihin ni Paul doon, sana wag lang mamatay si Kristo. Hindi. Pero sa mind ng Panginoon, hindi lang ganun kababaw yun. Ano ibig mong sabihin? Na hindi ako mamamatay para sa sangkatauhan? Get behind me, Satan. Kasi si Satan yung gustong mag-stop ng lahat ng kalooban ng Diyos Diba? Pero ang Panginoon na-overcome niya si Satan sa mga temptations niya. 1 Corinthians 15:21-22, for by a man, as by a man, came death. Dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Si Adan yon. By a man has also come the resurrection of the dead. So yung muling pagkabuhay, darating din sa isa pang man. Kaya nga may second Adam Diba? May last Adam na binigay ang Panginoon. Dahil hindi kinaya nung unang Adan na magampanan, na makip yung eternal life na ipinangako ng Panginoon sa covenant of life. Hindi niya na-retain yun. Nag-fail siya. At ang kalooban ng Diyos is lahat ng tao. Sabi sa Romans 11, kinonsign niya na lahat ng tao upang bumagsak sa disobedience. Para lahat ay makareceive ng mercy ng Diyos. Ang kalooban talaga ng Diyos is magbibigay siya ng mercy kay Christ. At kung sino man yun na kay Kristo, lahat sila tatanggap ng mercy. Habag ng Diyos. Kaya nga mahalaga ang usapin ng faith, ng pananampalataya. Hindi lang po tayo nagtuturo dito ng pagsunod. Ang pagsunod, nakakapit yan sa pananampalataya. Ang taong walang pananampalataya, hindi siya makakapag-please sa Lord. Hindi niya kayang magbigay ng offering na acceptable sa Panginoon. Kaya nga, sabi rin sa may isang slide natin kanina, na-mention ko naman yata dito, yan. Adam had to respond with faith and obedience. Dapat maniwala siya doon sa sinabi ng Diyos or else, kung hindi siya maniniwala doon at susunod, maniniwala at susunod. Magkasama po yun.
mamamatay siya. Ganon din, di ba, sa atin. Kung hindi tayo maniniwala kay Kristo at susunod, hindi ba't ganon din? Minsan ang tinuturo ng ilan, kasi ito yung danger no, sa modern practices kasi, puro faith. Minsan nawawala na yung pagsunod. Hindi na mahalaga, para secondary na lang yung pagsunod. Kung makasunod ka man, okay. Kung hindi ka makasunod, ano. Pero may kasama kasi yon sa covenant plan ng Panginoon. Na maniniwala tayo at susunod tayo dahil na kay Kristo ka na eh. Ang na kay Kristo, gagawa ng gawa ni Kristo. Pwede ba naman na kay Kristo ka, gumagawa ka ng gawa ni Satanas? Di ba malabo yun? Kalooban ng Diyos ang gagawin, ang susundin, dahil tayo ay na kay Kristo. Okay, so tuloy po natin. Sabi sa Luke 22, ito na. Speaking of the blood of the covenant, nagpapartake tayo ng Lord's Supper. Tama po ba? Nagpapartake tayo ng Lord's Supper. O yung Lord's Supper na yon, sabi ni Jesus, this cup, itong blood, yung blood na yun, this cup that is poured out for you, this blood is for you, para sa inyo, itong dugo na ito, is the what? The new covenant. Bakit siya new? Kasi it's never seen before. Maliit lang siya dati. Eto, and then boom! Ayan, ang ganda ng covenant ng Diyos. Na finally, once and for all, ang mga kasalanan natin ay mawawala sa atin. Once and for all. It's the first time it has been seen. It's a new covenant. It's never been done before. It's a new covenant in my blood. Na ang tumubos, ang namatay for us, hindi tayo, hindi kung sino man sa atin, hindi yung presidente ng Pilipinas, ang Panginoong Jesus. Bilang Adan, ikalawang Adan, pero Adan na sumunod, nanampalataya at sumunod. Si Adan, hindi niya nagawa yun. Kaya nga, it's never been seen before. It's a new covenant. It's something new. Wala pa nakakita. Ito ngayon pa lang ni-reveal kay Christ. Kaya nga lahat ng mga covenants, kay Adam, kay Noah, kay Abraham, mamaya mas makikita natin yun. Lahat yun, si Kristo ang punto. At nung nakita na si Kristo, na-reveal na sa kanya lahat, ay, ang ganda ng Bible. Ako, pagbabasahin ninyo yung scriptures, kita mo si Kristo sa bawat pahina. Ang galing na pagkakasulat ng scriptures. Amazing talaga yung mind ni God. Hindi mo siya kayang i-program sa may mind ng tao dahil napakababa ng utak natin compared sa may karunungan ng Diyos. So the covenant of God, kaya may blood na required, kaya kailangang may mamatay, is because it is legal and binding. Legal siya. Hindi lang siya parang salitang laway lang na pag yung ayaw mo na, trip mong wag nang sundin o wag nang gawin, wag na lang. Hindi to parang pangakong bata, di ba na? Pexman, tapos biglang next week, iba na naman. Hindi ganon. Di ba? May aasahan tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon tapat siya sa kanyang covenant. God's covenant was not formed by empty words. The law of God, along with its blessings and curses, is legal and binding to the lesser party. Sabi nga natin kanina, si God yung greater party, tayo yung lesser party, na gumawa ang Panginoon ng kasunduan with us. Ito ang kalooban ko, ito ang batas ko, aayon kayo sa akin or else you will die. It's binding to us. Kaya nga namatay sila Adan eh. Nagkandamatay ang tao. Hindi lang physically but even spiritually, most especially spiritually. So life and death are in the power of the tongue. Sinabi sa Proverbs yan, di ba? Death and life are in the power of the tongue. Ganun din. Sa Panginoon, life and death are pronounced by His words. Panginoon ang magsasabi kung sinong mamamatay, Panginoon din ang magbibigay ng way para mabuhay. At paano tayo nabuhay? Kay Kristo yon. Siya yung dinetermine talaga na magiging sacrifice for our sin.
The failure of Adam to be responsible as the covenant head opened the door for death to spread to all mankind. Death is therefore the natural consequence. Yun yung natural na aasahan mo kapag hindi mo ginawa yung kalooban ng Diyos. Natural siyang consequence ng kasalanan. Dahil may utos na ang Diyos eh. Huwag kayong kakain, utos yun eh. Diba? May utos ang Diyos sa kanila pero hindi nila ginawa yun. And so, pumasok ang kamatayan at nag-spread sa buong sangkatauhan. And because of our sin separates us from God. Diba? Nilalayo tayo ng ating kasalanan sa Diyos. At because of our sin, nagkaroon tayo ng eternal separation, and that was a necessary and just consequence. Ang Panginoon hindi worthy ang sino mang marumi na tumayo sa kanyang presensya. Bakit? Banal siya eh. He is eternally holy. Minsan, ang problem sa mga Kristiyano, we diminish the sins we do. We look at our sin, ay hindi, konting sinungaling lang naman yan. Konting nakaw lang naman ng oras sa trabaho yan. Diba? Ganyan eh. Minsan, gina-justify natin yung kasalanan. Diba? Pero sa Panginoon, alam ninyo, kahit pagano kaliit yung tingin natin sa kasalanan na yun, sa Panginoon, malaking bagay yun. Bakit? He is eternally holy. Eternally holy. Walang makakatapat sa holiness niya. So because He is eternally holy, our sins are worthy of eternal judgment. Kaya nga may eternal fire. Kaya may hell. Kasi sa Panginoon, just siya. Hell was the justice of God. Mahirap man tanggapin yun, but that is the judgment of God. That's the justice of God. God is eternally holy, perfect, and righteous. At yung tao na tatayo sa presensya niya, hindi siya worthy. Hindi siya worthy. Sinong worthy din? Sa atin? Na makatayo sa presensya ng Diyos? Lord, if you count our transgressions, if you mark our transgressions, who will stand? Kung bibilangan tayo ng Panginoon sa mga kasalanan natin, may makakatayo ba sa presensya? It's by grace that we stand. May kantang only by grace. I think you're familiar with that. It's only by grace that we stand before God. And grace na na-receive natin saan? Out of nowhere? From God din. Kay Jesus Christ na ibigay yun eh. Siya yung grace ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo, natanggal tayo sa covenant fellowship ng Diyos. Napalayas tayo. That's the imagery dun sa may Garden of Eden. Pinalayas sila sa Eden, di ba? Pinalayas tayo sa presence ng Diyos. Pinalayas ang tao, hindi siya worthy to be in covenant fellowship with God. Napalayas tayo doon. At nung napalayas tayo, sino yung naging covenant savior natin? Diyos din, ang Panginoong Jesus, binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang tayo ay makapanumbalik sa covenant fellowship. At doon natin nakikita ano yung totoong fellowship with God eh. Di ba? If we are in Him, and if we are abiding in Him sa kanyang kalooban. Kaya nga faith and obedience yan. Hindi pa pwedeng faith lang. Basta mataas ang faith ko kay God. Hindi ganon. May paglakad yan, may bunga ng Espiritu na kasama yan. Diba? Yan. The only way that sin, death, and our eternal separation from God can be overcome is through another covenant head. Na-mention ko na to kanina. Kung hindi si Adam ang makakapag-save sa atin, at sino man sa atin hindi na worthy, wala nang ibang way kundi magpadala ang Diyos ng ikalawa pang Adan. Another covenant head. Another one who is from God na hindi nag-bear ng mga kasalanan ng tao. Ito yung isang amazing thing kay Jesus. Ano? Kung si Adam, innocent siyang isinilang. Alam niyo bang isinilang? Innocent din si Jesus na isinilang. How? Sa Bible, ang imagery is, the sins of the father are revisited sa mga anak. May generational sin na tinatawag. Diba? And it's accounted to what? The federal head of the family. Yung sino man ang head ng family,
Siya yung, sa kanya nag-flow yung sin ng family. Sa lalaki, di ba, sa ama. Kaya yung kasalanan ng ama, nire-revisit ng Panginoon sa mga anak niya. Yung tinatawag na generational sin. Pero si Jesus, unique siya eh. Bakit? Kasi wala siyang human father. Ibig sabihin, wala siyang minanang kasalanan kay Adan. Kaya necessary na si Jesus ay maipanganak sa Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu. He was conceived by the Holy Spirit, not by man. He is divine in the flesh. Diba? Kaya siya naging comparable kay Adam. Kaya siya naging second Adam. The parallels, hindi niyo talaga maipagkakaila. Siya talaga yung second Adam na i-determine ng Panginoon from forever ago. By possessing the gift of faith, it was granted to us. It was given to us. It was a gift from God. The covenant Savior, the elect are born by the Spirit. Kung paano si Kristo ay na-conceive by the Holy Spirit, tayo rin na nananampalataya kay Kristo, tayo ay naipanganak din sa Espiritu. Making us a new creation. Tinatanong ko kayo na, di ba, ano yung born again? Anong kinalaman nun sa new creation? Well, kailangan nating ma-born from above. Kailangan nating ma-born from heaven. Kailangan nating ma-born by the Spirit to be a new creation. Kaya may connection yun. Hindi lang dahil sa Kristiyano tayo, kaya tayo new creation. Hindi ganun kasimple yun. Hindi dahil sa born-again Christians tayo, kundi born again by the Spirit of God. And by the will of God as well. 1 Corinthians 15:45 says, "So it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam, a life-giving spirit from heaven." Sabi sa verse 47. He is a life-giving spirit. Ang difference, si Adam daw, the first man, Adam, the covenant head of creation, became a living being. Naging buhay na tao. Pero yung last Adam, hindi lang siya buhay. Siya ay nagbibigay ng buhay. Kaya nga, si Adam is a type of Christ. Si Adam, example lang siya nung ano yung ministry na gagawin ni Christ. Si Adam, required siyang mag-fulfill ng righteousness perfectly in all his ways to keep the life. Pero si Jesus, he kept all righteousness. Naging righteous si Jesus, righteous from birth, righteous until death. Walang hold ang sin and death sa kanya. And so he was raised up by God. And he has given life to us. If that is not good news, I don't know what is. Wala tayong kakayanang mabuhay muli. Ang description ng Bible sa atin, we are dead in our trespasses and sins. Patay. Patay. Meron bang kayang gawin na mabuti yung patay? Patay siya sa kasalanan. Ibig sabihin, ang kanyang kilos ay puro kasalanan. Hanggang doon lang ang kaya niyang gawin. Hindi niya kayang gawin na mabuti ng naayon sa kalooban ng Diyos. Pero by the grace of God, we have been born again. We have been born by the Spirit of God. That is God's working. Si Jesus yung life-giving Spirit from heaven. He's from heaven, and He came to earth, and His mission to bring us to heaven. Idadala niya rin tayo. He will sit us with Him in the heavenly places. That's amazing. It's a thing we've never seen before. Nobody has done it. Sabi sa John 1, verse 12 to 13, sabi ni Apostle John, "But all who did receive Him," at tumanggap, hindi dahil sa kagustuhan natin tumanggap, kundi dahil binigay sa atin, kaya tayo tumanggap. Ibinigay ng Diyos si Jesus. Who believed in His name, He gave the right. Remember, we're talking about legality. Karapatan. Right. Nagbigay siya ng karapatan. Kung sino man ang tumanggap kay Jesus, sino man ang naniwala kay Jesus, nagkaroon sila ng karapatan upang maging mga anak ng Diyos. Hindi tayo anak ng Diyos, gaya na sinasabi ni Vice Ganda, dahil lang gusto lang natin maging anak ng Diyos. Lahat tayo, anak naman tayo ng Diyos, sabi ni Vice Ganda. At talaga,
Paano nangyari yun? Paliwanag nyo nga sa akin. Hindi ganun eh. Ang sabi ng Bible, sino ang tumanggap kay Jesus, sinong naniwala sa kanyang pangalan, nanampalataya sa kanya, sila ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya tayo tinatawag na sons of God, daughters of God, because we are under the Son of God. Naging family lang tayo ng Diyos dahil si Kristo yung unang pamilya ng Diyos na tumanggap sa atin. Kaya adopted tayo. Amazing, di ba? Kung makikita ninyo kung paano nagdudugtong yung buong scriptures, ang gandang basahin ng scriptures. Hindi kayo matatakot o maiilang basahin yung Old Testament dahil lahat yon si Kristo yun eh. Tuloy natin, verse 13. Who were born, pinanganak, isinilang, not of blood, hindi dahil sa tayo ay affiliated kay Jesus by blood, nor the will of the flesh, hindi dahil sa ginusto ng ating laman, nor the will of man, or dahil nagkasundo tayo na si Jesus yung magiging covenant head natin. Hindi. We have been born of God. Si God ang namili. Si God ang nag-decide. Si God ang nagsabi. Kaya nga siya tinatawag na grace. Kasi if we deserve it, it's no longer grace. Hindi natin deserve yun. Ang deserve natin yung judgment ng Diyos. Hindi natin deserve na maupo sa heavenly places with Jesus. Hindi natin deserve na ma-inherit pa yung fellowship ng Panginoon sa covenant niya. Wala tayong deserve. Na mabuti because of what we did against God. Pero out of His loving kindness, out of His mercy, yes, loved us all in Jesus Christ. Kay Kristo niya tayo minahal. Kay buti ng Diyos, ano po? 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. We have been made a new creation kay Christ. Dahil isinilang tayo ng banal na Espiritu sa langit. Maging heavenly, gaya ni Kristo. We have been made a new creation. So justification, yung word na justification or justify, it is a legal term. Legal po yan. Napawalang sala. Dineclare kang righteous. Dineclare kang mabuti sa harapan ng Diyos. Yung legal, yung declaration na ikaw ay makasalanan, legal din yung way para ma-declare tayong righteous before God. It's legal. The covenant is legal. Those who are granted faith in Christ are legally declared righteous and are therefore accepted before God eternally. No one can separate us from the love of the Father. Because Jesus has once and for all secured our spot. He has been our righteousness. Na pag tumitingin ang Panginoong Diyos Ama sa atin, nakikita niya yung righteousness ni Jesus. Siya ang ating righteousness. Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Therefore, sabi sa Romans 5, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. We have obtained access into this grace, the covenant grace of God. Natanggap natin muli yung grace ng Panginoon. Because si Jesus yung naging access natin. Si Jesus yung naging way para ma-obtain natin itong mga bagay na ito na na-lose natin kay Adan. In which we stand, and we rejoice in hope. We rejoice in hope. Bakit tayo hopeful? Kasi hindi pa tayo talaga completed eh.
Hindi pa tayo perfected. Right now, we are still in the flesh. Our status right now, yes, we sin, we are sinners, pero we are no longer who we were. Di ba? Hindi na tayo makasalanang ayaw sa Panginoon. Ang ating puso, binago ng Panginoon. Sabi sa Ezekiel, tinanggal niya yung puso na bato sa ating laman para yung laman ay mamatay. So yung ating katawan ngayon para sa Panginoon na. Nagsa-struggle tayo with sin, yes, pero yung ating orientation ay para sa Diyos na. Dahil tayo ay isinilang na sa Panginoon. Kaya tayo may hope. Kasi hihintayin pa natin yung culmination. Hinihintay pa natin yung perfection nun. Yung complete realization na wala ng death, wala ng sin, wala na yung body of sin. Kaya nga merong resurrection eh. Required yung resurrection. Di ba? Resurrection kasi magiging heavenly yung mga bodies natin. So hindi na lang tayo heavenly people by heart and by affiliation, but we are also heavenly in being. Eventually. May hope pa. May inaabangan pa tayo sa Panginoon. At yun yung gustong ma-encounter natin ni Paul. Na mag-rejoice tayo sa hope. Na hindi tayo magdedwell with whatever sufferings come our way. Because this don't dictate who you are in God. Let's talk a little bit about faith and obedience. The covenants have always required faith and obedience, gaya po ng sinabi ko kanina. Adam's sin was a failure of his creaturely faith, an act of unbelief in the law word of God that led to failed obedience. Nag-fail yung faith ni Adam, so nag-fail din yung kanyang obedience. Saving faith was then granted after the fall. May diniktang way in order for us to be saved. Naghang na naman yung aking computer. Okay? At yung object ng faith na yon ay si Jesucristo. Walang ibang way for us to enter heaven, to be in the presence of God, to stand before God, kundi kay Kristo. So kung ang object ng pananampalataya natin ay mali, do you think magiging tama yung obedience natin at magiging tama yung worship natin kay God? Hindi. Kasi mali eh. Mali yung object ng faith. One example is this. Minsan gusto ng mga tao, or even mga Christians, na manampalataya sa Diyos because of what they can get from God. That's idolatry. Kasi we do not want God just because of what He can give us. We want God because we are in need of God. We cannot live without God. In God is life. In God is the completeness of life. So kung hindi man tayo mapapabilang sa Diyos, wala tayong saysay. Diba? Kaya kung ang object natin ng faith is si Kristo na siyang naging daan para sa Panginoong Jesus at makapanumbalik tayo sa Kanya, sa Kanyang covenant, yun yung tamang way that we can obey and worship Him. Kasi nakikilala natin siya according sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang kalooban, diba? At hindi nakasalig dun sa, kung hindi ako bibigyan ng Diyos, edi wag na lang. Minsan ang mga Kristyano parang spoiled brat eh, no? Eh, hindi kasi binigay ng Diyos yung gusto ko eh, kaya wala na akong faith. Huwag sanang ganon, ano? Huwag sanang ganon. Mas maganda maibahagi natin sa ating mga congregation. Sino talaga yung punto ng scriptures? Hindi ito tungkol sa atin. Recipients tayo ng habag ng Panginoon, ng grace ng Panginoon. Pero yung buong scriptures, si Jesus talaga ang dapat ninyo sambahin. Kasi siya lang ang way na tayo ay mare-restore sa fellowship ng Panginoon. Amen? Nagloko yung aking computer. Ito. Hindi po yung PC. Error.
Hinga-hinga po muna tayo. Ano ba? So, ang pananampalataya po ay nakasentro sa may promised seed. Kung papansinin niyo po, lahat ng mga covenant na ginawa ng Diyos with man ay may seed na minimension. Okay? So, yung tree of life, di ba? Tree siya dati, and then na-reveal siya as seed continuously. Seed siya sa proto-evangelium, offspring. Seed din siya kay Noah. Seed din siya kay Abraham. Seed din siya kay Moses. Seed din siya kay Phinehas. Seed din siya kay David. Hanggang sa na-reveal sino yung seed na yun. Sino yung puno na yun. Si Kristo. Diba? Kaya siya ang dapat na maging object ng pananampalataya ng covenant. Kasi siya talaga ang tinuturo ng covenant. Okay? So anyone who believes the Son and obeys Him shall see life. Wait lang po ha. Ipapakita ko rin po yung slide din natin. Yan. So, bakit po mahalaga ang covenant? According sa mga napag-usapan natin. So the covenant is important because it explains how we got into the mess ng sin. And only the covenant can explain how Jesus can get us out and restore us into the covenant fellowship with God. Ito na po. Pasensya na po kayo, ha? Yan. So, only the covenant can explain kung paano tayo makakapanumbalik. Okay? Sa pamamagitan ng habag ng Panginoong Jesus. God's covenant dealings with His people throughout history show us the kind of God we serve. And they teach us how to read the Bible and the rest of history as a deeply connected, single unfolding story. So, iisa ang kwento. So, yung kwento ng Panginoong Jesus, mula pa man sa Eden, tapos nandoon na yung mga tao, di ba? Parang nakakonekta lahat kay Jesus. Lahat ng mga buhay natin, nakakonekta kay Jesus. Mga kwento ng bawat isa sa atin, didikit dun sa may kwento ni Jesus eventually. Ang galing, di ba? So God's covenantal character teaches us how to live before God, day by day, by faith. The covenant unites every biblical concept into one redemption story which God has foreordained to the glory of His glorious grace. The covenant explains how Jesus was predestined to be the second Adam and the necessary Christ. The covenant provides the true meaning and power of the sacraments. Kaya tayo merong baptism, meron tayong Lord's Supper, kasi yon ay nagtuturo papunta doon sa Panginoong Jesus. Lahat yun, si Jesus ang tinuturo. Okay? So, hindi lang sila basta sign or seal. Nandoon ang katuruan kay Kristo. Okay. Sabi sa Psalm 105, He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. He remembers His covenant forever. He remembers His covenant forever. The word that He commanded for 1,000 generations. The covenant that He made with Abraham, His sworn promise to Isaac, which He has confirmed to Jacob as a statute, to Israel as an everlasting covenant. Tuloy-tuloy na nire-reveal ng Panginoon yung kanyang kalooban sa kanyang covenant sa sangkatauhan. And He remembers the covenant. Tayo malilimutin tayo eh. Di ba? Minsan may natutunan tayo sa Diyos tapos konting kanti lang sa'yo, biglang, ay, kalimutan mo ng Kristiyano ka. Minsan, sa social media, may ayaw ka lang na post eh. Makakomment ka, parang hindi ka Kristiyano. O may away pamilya. Ipopost mo yung mga away pamilya sa social media. Diba? Minsan makakalimutin tayo. Pero ang Panginoon hindi siya ganun. Hindi siya kagaya natin.
ang Panginoon, naaalala niya kung ano yung mga salita na sinabi niya, naaalala niya yung mga pangako niya, naaalala niya ano yung dapat na naayon sa kanyang kalooban. At hindi niya yun kinakalimutan. Kung may binitaw siyang salita, his yes is a yes, and his no is a no. Psalm 138 verse 2. Ang Panginoon, nangako siya sa kanyang pangalan, sa kanyang salita. He magnified His word above His name. I will worship Thy holy temple and praise Thy name for Thy loving kindness and for Thy truth. For Thou hast magnified Thy word above all Thy name. So, hinold niya to a high standard yung mga salita niya upang lahat ng yon ay maisa katuparan. Kaya pag may sinabi ang Panginoon sa atin na pangako na kay Kristo Jesus, mangyayari ba sa atin yon? Eh kung sinabi niyang bubuhayin niya tayong muli, kung mamatay man tayo, mabubuhay tayong muli at mapapabilang tayo sa Kanya. Amen. Panghahawakan mo yun. At totoo yun, hindi yun sana. Totoo yun. He is faithful and true. Diba? 2 Timothy chapter 2 verse 13. He cannot deny Himself even when we are faithless. He remains faithful. He cannot deny Himself. Siya, ang pangalan niya ay faithful. That's His name. He's faithful. If He is faithful, hindi niya pwedeng i-deny yung pagiging faithful niya. That's what it means. Okay? He will always and always be faithful. I, the Lord, do not change, sabi niya. Therefore, dahil hindi nagbabago ang Diyos, sabi niya, you, O children of Jacob, are not consumed. Dahil nangako siya, kaya tayo nag-e-exist at hindi tayo nagkandamatay sa ating mga kasalanan. We are not consumed. Sabi sa may Revelation 19, His name, the one sitting sa may white horse, His name is faithful and true. And in righteousness He judges and makes war. Okay? So He makes war sa ating flesh in righteousness and justice. Diba? Idadala niya ang righteousness sa atin at hahatulan na tayo in His justice, pero yung paghatol na yon hindi na natin tinanggap. Diba? Na kay Kristo yon. Amen? Kung paanong nakakatuwa yung mga pangako ng Diyos sa atin. Huwag din natin kalilimutan na kung gaano siya katapat sa kanyang pangako, tapat din siya sa kanyang judgment. Okay? Kaya nga sabi sa Hebrews 10, it is a fearful thing. Hebrews 10 verse 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kung hindi tayo tatalima sa Kanya, sa Kanyang kalooban, we will die in our sin. Unless we believe, sabi ni Jesus, that I am He, you will die in your sin. He is also consistent with His promise, consistent with His judgment. And so we must fear God. Amen? So that is part 1. May part 2 pa tayo, part 3. So a little review lang po. No? This time we will dissect and go through the covenants, yung bawat isa, para mas maintindihan natin. Ano yung details nila? Ano yung covenant of grace? Ano yung covenant of life? Ano yung Noahic covenant? And so on. Ano yung na-reveal sa mga yan? Okay. So first, the covenant of grace. Ito yung covenant ng Diyos sa sarili niya. Okay? Nag-agree siya. The Trinity agreeing that He will be redeeming man. And Jesus will be the Redeemer. Si Jesus yung magiging covenant Savior. Okay? It was stated in these verses, Ephesians 1:4, Revelation 13, verse 8. Redemption plan in Jesus Christ. That's the redemption plan. Ang redemption plan ay na kay Jesus na in-establish within the council ng Trinity. Nag-agree ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo sa gagawin nila.
about man. Before creation was. Before the foundation of the world. Wala pa mga nag-e-exist na nilalang. Meron ng pangako ang Diyos sa sarili niya about man. Okay? So si Kristo, ang tatayong guarantor, ang tatayong mediator for the elect. May pinili na ang Diyos na mapapabilang kay Kristo. At kung sino man ang na kay Kristo, sabi ni Jesus, I shall not lose any of them. Hindi tayo pwedeng mawala sa kamay ni Jesus. Kaya nga, we must entrust our lives in the just hands of God. Diba? In His hands, we are secure. The Father elects a people to His Son. Christ redeems as the second Adam and the sacrifice. The Holy Spirit naman applies the redemption accomplished by Christ to the elect. So yung Father nag-elect, binigay tayo kay Kristo, si Kristo tinanggap tayo buhat sa Ama, at niredeem tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At nung na-redeem tayo ng Panginoong Jesus, isinilang tayo ng Holy Spirit upang maging heavenly new creation. Okay? At sa new creation na yon, nirestore niya tayo sa covenant fellowship ng Diyos. Sa covenant fellowship ng Diyos, babalik tayo sa kanyang law, sa kanyang kaayusan, sa kanyang buhay. Kaya nga ang pananampalataya, mga kapatid, hindi yung pananampalatayang patay, pananampalatayang buhay. May gawa. Kasi tayo ay isinilang sa Diyos. Di ba? It's the Holy Spirit na nag-a-apply ng redemption ng Panginoon sa atin as well. Now, talking about the covenant with Adam. So you will see this in Genesis 1, 26 to 31, Genesis 2, 16 to 17. At dito ang sign na ibinigay sa covenant was the tree of life. Okay? So si God, nag-establish siya ng covenant as the Creator God. Bilang Diyos na manlilikha, nakipag-covenant siya, nakipagtipan siya with Adam. At itinalagay niya si Adam na covenant head ng sangkatauhan. Okay? And eternal life and blessings are promised to Adam under the terms of God. Na-mention na natin ito kanina. Ano yung terms ng Panginoon? You shall be fruitful and multiply, fill the earth, take dominion over all creation, and do not eat of the fruit of the knowledge of good and evil, or else he will die. Diba? And we know what happened. So itong covenant of life na to, hindi na fulfill ni Adam yung kanyang trabaho. Diba? And so nasadlak tayong lahat sa kasalanan, napalayas tayo sa presensya ng Diyos, at buhat nun, idinala tayo ng Panginoon into His saving grace. Sa salvation plan ng Panginoon, kailangan nating manalig dun sa seed na ipinangako niya, na darating. Sa time nila Adam, kasi wala pa si Kristo nun eh. Di ba? Ang tanong nga sa Adam ba na-save siya? Si Adam and Eve, imagine niyo, siya yung nagsadlak sa sangkatauhan, sa kasalanan. Dapat siyang na-save ba si Adam? Ha? Opo, na-save po si Adam. Alam niyo kung paano? Nanampalataya siya. Sinabi rin po sa Genesis 2 yun Genesis 3, na si Adam, tinawag niya yung asawa niyang si Eve, na Eve bilang mother of all living. Of all living. Naniwala siya dun sa buhay na ipinangako ng Diyos. Kaya naging nanay, naging ina ng lahat ng buhay sa Panginoon, si Eve. Yun po yun. Kaya na-save sila, nanampalataya din si Adam sa Panginoon. Okay? And then after ng covenant with Adam, yung covenant of life, or covenant of creation, was the Noah's flood. Diba? Sa Noah's flood, anong nangyari dito? Bumaha, tapos walang flood control. Bumaha. Tapos anong nangyari nung bumaha? Namatay lahat maliban kina Noah at yung family niya. Di ba? So, ibig sabihin, may judgment na naipataw sa sangkatauhan. Because the evil in Noah's days
were evil. Were great. It's great. Grabe na yung kasalanan. Kaya ganun yung naging means ng Panginoon. Ano? Pero, after nung lahat ng yon, isalba sila Noah sa may ark, tapos natuyo na yung tubig, nawala na yung flood waters, gumawa ng altar si Noah. Diba? Tapos nag-offer siya ng burnt offering. At naamoy ng Panginoon yung aroma ng burnt offering na yun at it pleased the Lord. Sabi doon. Natuwa siya. Ang response ng Panginoon sa kanya was the covenant. Binigay ng Panginoon yung covenant na to kay Noah that He will preserve the earth and no longer destroy it by flood waters. The whole earth, wala nang mauulit na universal flood. So kung nag-aalala kayo na mauulit yung Noah's time, hindi na po. Sinabi na ng Diyos, maniwala tayo. Hindi na po mauulit yon. Siguro yung mga flood dito na lang sa mga depektibong flood control. Pero yung universal na flood, hindi na mauulit yon. Pinangako ng Diyos yon kay Noah. Sabi niya, magkakaroon ng preservation. Di ba? Lahat ng inhabitants ng earth at yung mga offspring, yung offspring mo, sabi, nangako siya doon sa offspring, sa seed ni Noah, shall inherit yung peace ng Diyos. Okay? So, again, si Jesus ang pinag-uusapan dito si Jesus talaga yung seed kay Noah, kasi tatagos pa yun sa iba pang covenant. Si Jesus yung seed na yon, at kay Jesus pinangako yung peace on earth. Kaya nga siya yung prinsipa ng kapayapaan Diba? Sa kanya pinangako yung kapayapaan ng sanlibutan. Kay Kristo yon. Okay? Si God, He will not destroy the earth again with a universal flood. It's only a shadow of how the earth shall be delivered from the judgment of God by a Savior. Kaya sabi ko sa inyo kanina, si Jesus din yung arko dun Isipin ninyo, sila Noah ay nasa arka. Diba? Kung tayo ay nasa arka, which is na kay Kristo, maliligtas tayo doon sa may judgment ng Panginoon. Yun po yung image na yun. Hindi niyo ba nakikita yun? Si Jesus yun, tinuturo doon Na lahat ng hindi nanampalataya kay Jesus, lahat ng wala kay Jesus, nagkandamatay. Pero lahat ng na kay Jesus, nabuhay. Si Jesus po, I hope nakikita ninyo si Jesus, Yun po ang goal ko ngayong umaga at hapon. Dahil ko nakakalimutan yung hapon. I hope makita ninyo si Jesus sa lahat ng ito. Okay, Abrahamic covenant naman. Ganun ulit. Nangako ulit ang Diyos sa seed ni Abraham. Si Jesus na naman yon. God promises an offspring, a land for an inheritance. This time may lupa na kasama. And the blessing to the nations. Diba? Ito daw na seed ni Abraham ay magiging ugat na eventually sa dami na magiging anak ni Abraham, mabibless ang mga bansa. So may blessing na pinag-uusapan para sa sanlibutan. Kanina kapayapaan, ngayon blessing para sa sanlibutan. Di ba? Pero eventually pa yon, hindi pa nakikita ni Abraham yun, parang nakasilip pa lang na gano'n si Abraham. Uy, ano yun, may blessing. Diba? Pero hindi pa nakikita si Jesus talaga yon. Yan. So, may land na ipinangako kay Abraham. Land. Ano yung land? Saan ba tayo idadala ng Panginoon? Di ba sa Ama? Di ba sa presensya ng Ama? Kung paano yung Eden ay land, kung saan nagdadwell ang Panginoon, ganun din. Idadala din tayo ng Panginoon sa promised na land, which is in the presence of God. Mare-restore tayo ulit sa Diyos. Okay? So si Abraham, nireceive niya yung pangako ng Diyos na yon by faith. Nanampalataya siya. At ang sabi sa may Genesis 15:6, it was accounted to him as righteousness. Kinonsider ng Panginoon yun na righteousness kasi tama na manampalataya sa salita ng Diyos. Kabutihan para sa atin na tayo ay manampalataya sa Diyos. Ganon din si Abraham. Kaya nga siya yung tinatawag na father of faith Kasi minomodel din yung pananampalataya ni Abraham sa atin. Kung paano naniwala si Abraham na tinawag siya, hindi naman siya talaga born again. Hindi naman siya pinanganak sa Christian na family Di ba? Ano nga lang siya stranger lang siya sa may land Pero tinawag siya ng Panginoon out of that land.
at pinapunta siya ng Panginoon, papupuntahin siya sa promised land. Okay? So it was ratified unilaterally by God through the cutting of animals, which is yung dinaanan ni God. Diba? Dumaan si God doon sa mga animal na prepare ni Abraham. O yun, meron na kagad picture ng animal sacrifices sa temple. Abraham pa lang ito, wala pa si Moses. Okay? Showing that the fulfillment rests on God's faithfulness. So yung fulfillment ng lahat ng pangako ng Diyos ay naaayon lamang sa kanyang faithfulness. Okay? Sa kanyang character. Next, ito na. Mosaic Covenant, o yung tinatawag nating Old Covenant. Ito talaga yung heart ng Old Covenant. Kung bakit mo siya tinatawag Old Covenant? Kasi hindi dahil sa nag-perish na lahat ng tungkol sa may Mosaic Covenant. Kundi nag-perish na yung old way of atoning for sin. Yun po ang sinasabi sa Hebrews. Okay, ano yung old way doon? The old way of animal sacrifices. That has been fully fulfilled kay Christ. Siya na kasi yung sacrifice once and for all. So wala nang need for animal sacrifices. Okay? So, yun yung old way na pinag-uusapan sa Old Covenant, which is in the Mosaic Covenant. So sa Mosaic Covenant, si God, kinol naman niya yung and chose Israel. Na-mention ko kanina sa may introduction natin, di ba? That yung Israel, ang totoong fulfillment niyan, si Christ. Na lahat ng mga bansa magiging isa kay Christ. Okay? So si God, kinol niya at pinili niya ang Israel to be a nation, a kingdom of priests, His people, and His treasured possession. Hindi ba kabilang tayo dyan? Pero ultimately, alam niyo po bang si Christ yung treasured possession ng Panginoong Diyos Ama? It is in Him that His soul delights. All day He delights in His Son. Okay? So, He is His treasured possession. And we have become a kingdom of priests to God because si Christ mismo yung ating King. Si Christ mismo yung ating High Priest. Kung paano may mga kasamang priest, yung High Priest, ganun din si Christ sa atin. Si Christ yung High Priest, tayo yung mga naging priest ni Christ. Kaya tayo kingdom ng priest. Tinawag niya rin tayong mga kings. At siya yung King of Kings. Do you see it now? Do you see the parallel? Kung paano nagdudugtong lahat ito kay Jesus? So God gave the nation of Israel His law, cast in stones. Diba? Noong una, sinulat ng Diyos yung batas niya sa may bato, tapos sa anger ni Moses, kabang! Diba? Kaya pinabalik siya. Diba? Binigay ulit yung law. Pero this time, sinulat na ni Moses. Diba? But the nations are, it was cast in stones by which the nation of Israel will live. Na yung tayo, ng people ng Diyos, sila noon, ito yung picture nila noon, as a nation of Israel. Sila mabubuhay sila ayon sa may batas ng Diyos, o sa utos ng Diyos. Pero eventually, kay Kristo, meron pa bang law para sa bansa ng Diyos? Meron pa rin ba? May utos pa rin ba ang Diyos sa atin? Meron pa rin. Yun nga yun, kay Kristo nga ang fulfillment nun eh. So, kaya nga sabi ng Bible, hindi ninalify ni Christ yung law. Hindi niya isinawalang bahala ang law. Kundi, nirestore niya tayo sa law. Kasi na-break natin yung law. Yung picture nga ni Moses na nabasag niya yung law. Yun eh. Picture ng tao yun na nabasag niya yung law ng Panginoon eh. Pero at the same time, tinan mo, pinabalik siya ng Panginoon, binigay pa rin ulit sa kanya yung law. Sasabihin natin ngayon, wala nang law. Mali po, mali po understanding yon. Ang Kristiyano tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos binigay niya sa pamamagitan ng kanyang utos. Malinaw po it was cast in stones nung time ni Moses. Pero sa New Covenant, makikita natin mamaya, it's no longer in stones. It's in our hearts. Sinulat ng Diyos in our hearts. This time, it cannot be broken. Ang galing, ano? Ang galing. The nations, sabi sa may Isaiah 42 verse 4, the nations are waiting for the law of God. Ibig sabihin, naghihintay din talaga yung sanlibutan.
na makatuto sa Panginoon at makilala ang Panginoon. It would be a great error to think na walang kalooban ang Diyos para sa atin na naayon sa Kanyang utos. Ngayon na tayo ay tinubos ng Panginoon. Great error po yun. Kasi kung ganun, edi okay na maging mag-idolatry. Okay na mga lunya. Diba? Kasi tayo naman nagde-define kung ano ang pag-ibig sa kapwa. Dangerous po yun. Error po yun. Sasabihin ng mga LGBTQ, mahal ko naman siya. Pag-ibig naman sa kapwa, di ba? Love one another naman. Unless ang Diyos ang mag-define sa atin, ano ang pag-ibig? Doon lamang natin malalaman kung ano ang kalooban niya sa pag-ibig. Di ba? Kaya importante yung law ng Panginoon. Hindi yun for nothing. Hindi yun lumipas. Hindi siya parang wala nang saysay ngayon na tayo ay nasa Panginoong Jesus na. Kundi, nireveal niya na sa atin yung fullness nun. Mas malinaw na sa atin than ever before. Ano ang intention ng law? Ano ang punto ng law? Na kung matransgress man natin yung law ng Panginoon, nandoon yung saving grace niya. As long as tayo ay nasa Panginoon. Diba? At ang kalooban ng Diyos is baguhin tayo na naayon sa image ni Christ. A sacrificial system was provided in the law in order for Israel to be cleansed from their sin and be forgiven. Nagbigay ang Panginoon ng means for them to atone for sin. Hindi lang kay Adan nangyari yung atonement for sin, na si Adan may namatay na hayop na naging covering nila Adan at Eva sa garden. Hindi lamang po kay Noah, yung burnt offering doon ang naging atonement for sin. Hindi lamang po kay Abraham na yung mga hayop na nakatay sa sahig ang atonement for sin. Dito, meron ng official system na ibinigay ang Panginoon for them to be pardoned from their sins. Yung baka na kinatay ni Abraham, ang picture nun, priest. Yung kasalanan ng priest, mapapatawad doon sa offering ng baka, yung blood offering ng baka. Yung goat and yung ram para sa kasalanan ng bayang Israel. Diba? Nandoon kay Abraham yung mga yun eh. O yung ibon, yung dalawang ibon para sa mga mahihirap yun na hindi kaya makabili ng tupa, kakatayin yung ulo, tatanggalin yung ulo, minsan paduduguin yung leeg. Okay? Ganun yung sistema nila noon. Okay? Pero lahat ng yon, ang tinuturo nun, si Kristo. Kasi si Kristo yung kinatay para sa atin eh. Si Kristo yung namatay para sa atin. Siya yung nag-face ng judgment na yun. Siya yung na-cut in half for us. And that's the grace of God being shown in every covenant. Kitang-kita mo si Kristo, si Kristo, si Kristo, si Kristo, talagang si Kristo. Wala ka talagang takas. Di ba? Pero pag binabasa natin siya, nakasama dun yung kwento nila Abraham, nila Moses, yung Israelita. Di ba? Ganun din. Kasi nagiging isa yan eventually eh. Si Kristo talaga ang fulfillment ng lahat ng storya. Kahit sa atin, bawat isa sa atin, ang fulfillment ng buhay ninyo ay na kay Kristo. Eventually, ang buhay natin ay magiging sa kapurihan ng Panginoong Jesus. Kaya nga siya din ang punto ng buhay natin. Eh. Ganon din lahat ng kwento sa Bible, ang punto nun si Kristo. Ngayon po na unawaan niyo po ba yung sinasabi ko kanina na it would be a great error na ma-miss natin si Kristo sa bawat pahina ng Scripture. Kasi lahat yan patungkol sa Kanya. So merong official sacrificial system na provide ng Panginoon in the law in order for Israel to be cleansed from their sin and forgiven. Yung dugo, kailangan iwisik yon sa bayang Israel. Diba? Tapos papatak yun dun sa may mercy seat ng Ark of the Covenant. Sa mercy seat. Ibig sabihin, kailangan mag-receive ng atonement. May kailangang mamatay in order for mercy to be given. Yun sa may Ark of the Covenant, kaya may mercy seat doon. At may witnesses ang Panginoon na dalawang anghel doon, kaya may nakatingin doon eh. Na dalawang angel na cherubims. Di ba? Nakatingin doon sa may gitna kung saan pinapatak yung dugo sa may mercy seat ng Ark of the Covenant. I encourage you, no? Basahin niyo po ito. Although, minsan nakakalula, basahin ang Old Testament kasi sino na nga ba ito? Saan na nga ba ito? Pero, patience po, no?
Patience po. Paulit-ulitin yung basahin, mas magiget po ninyo. Nag-struggle din po ako dyan eh. Kaya alam ko po yung sinasabi ko, na minsan parang, wag na nga lang. Minsan nga, ang isang error ko po noon, binasa ko kagad yung New Testament without knowing the Old Testament. Ay, naku, ang dami ko, hindi ko naintindihan. Hindi ko maintindihan talaga. Bakit may animal sacrifice na sinasabi sa Hebrews? Ano yun? Bakit once and for all na sacrifice si Jesus? Hindi ko maintindihan. Pero pagdating sa Old Testament, it's clear as day. Binigay lahat ng detalye sa Old Testament para sa New Testament maintindihan natin ano talaga si Kristo. Ano yung mga ginampanan ni Kristo. Kaya nga type and shadows, tsaka substance and reality yan. Okay? So ganoon din, si Kristo yung naging sacrifice for us in order for our sins to be cleansed from us and be forgiven. Dugo ni Jesus yung pumatak sa may mercy seat. Dugo ni Jesus yung naiwisik sa atin to cover us so that the judgment of God will pass over us. Kaya mahalaga po na pag-aralan natin ang mga bagay na ito. Amen? Levitical covenant. Ito, interesting. Ginawa ito kay Phinehas. I'm not sure if everybody is familiar with the story, pero Numbers 25, nag-start na maging, ano ba? Nag-prostitute yung mga Israelita with the Moabites. Okay? At hindi lamang po mga Moabita ang involved dito, may mga Midianites din. Okay? Nag-collude yung mga Midianites at yung mga Moabites para maidsadlak sa kasalanan ng Israel. Tinempt nila yung mga Israelita by their women. Okay? So pinagbibigay nila yung mga babae. Sige, samahan niyo yung mga Israelita. Mga Israelita naman, walang discernment. Walang discernment. Talaga namang nagsikuhan ng mga babae sa mga bayan na yan. Ayaw ng Panginoon na ma-defile sila eh. Kasi sila yung chosen nation ng Panginoon. Di ba? And because of this, ang sabi sa may Numbers 25, nag-kindle yung anger ng Panginoon, nagalit ng gusto ang Panginoon sa kanila at nagpadala ng salot. May salot na libo-libo yung namatay sa kanila. I think 24,025, I forgot na. Ganun kadami yung namatay nung time na yon. Ano? So, si God, kinausap niya si Moses, patayin ninyo ang mga chief na sumunod, na nag-accept ng ganitong practice sa bayan ng Israel. Patayin ninyo siya. Ngayon, ito si Moses, pumunta sa mga judges. Sinabi naman niya sa mga judges. Sinabi nila sa mga judges, pero walang nangyari. Walang action na nangyari. So lahat sila, dahil may plague na nangyayari sa may bayang Israel, dami nang namamatay sa kanila, lahat sila nag-iiyakan. Pumunta sila doon sa may tent of meeting, yung tabernacle. Pumunta sila doon sa entrance doon, doon silang lahat, sila Moses, yung mga Israelita, may mga dala-dala silang animal sacrifice. Iyak sila ng iyak sa Panginoon. Kaya lang, may isang Israelita na dumaan doon sa harapan nila, dumaan sa harapan ni Moses, sa harapan ng bayan ng Israel na nagmo-mourn about the plague na dumating sa kanila. Biglang dumaan, may kasamang Midianite na woman. At hindi lang yon, nakita na nga siya nila Moses, hindi pa siya nahiya, dinala niya pa dun sa may bahay niya. Kaya tanong niya, galit na galit ang Panginoon doon kasi dinedefile yung bayan niya eh. Diba? At dahil doon, hanggang sa may point na story na yun, walang sinasabi na ginawa ang Israel. Walang sinasabing ginawa yung mga judges. Si Phinehas, ano ba yung pangalan niya? Ayan, Phinehas, na isang priest, hindi siya high priest, priest siya sa may temple, among the lineage of Aaron, anak ni Eleazar. Si Phinehas, umalis siya dun sa may trabaho niya bilang priest. Kumuha siya ng spear. Yung spear, ano po yung spear, di ba? Hindi siya pana, yung mahaba, sibat. Ayan, kumuha siya ng spear, ng sibat. Sinundan niya yung lalaki. At habang nagtatalik sila, pinatay niya silang dalawa with a spear. At dun humupa yung galit ng Panginoon sa bayang Israel. Dun natigil yung plague. Ang sabi ng Panginoon, si Phinehas
Yung ginawa ni Phinehas, yun yung nagpatigil ng galit ko sa bayang Israel. Ano ibig sabihin nun? Ng Panginoon, meron siyang zeal for purity sa kanyang bayan. Meron siyang zeal for the purity of His temple. Isipin mo, nagigrieve ang bayang Israel, tapos itong isang to, walang regard. Walang regard for the presence of God in the tent of meeting. Walang regard sa sacrifices na pwedeng gawin sa atonement ng kanyang kasalanan. Di ba? So may zeal, may passion. May passion na pinag-uusapan dito. And so gumawa siya ng covenant with Phinehas, a covenant of peace, sabi doon. Pero at the same time, pinakita doon na merong eternal priesthood na ibibigay kay Phinehas. Hindi kinondemn ng Panginoon yung pagkuha ni Phinehas ng spear. Actually, kinomend ng Panginoon yon because kinip niya yung purity sa bayang Israel. At yung zeal na yon is appreciated ng Panginoon greatly. And so, sabi niya kay Phinehas, sa bayang Israel, magkakaroon ng perpetual priesthood. Sino yung perpetual priest? Sabi nag-uusapan doon. Si Jesus yun eh. Siya yung great high priest. Pero pansinin ninyo, si Jesus din yung nag-judge nung kasalanan. Si Phinehas din yun eh. Diba? Kay Phinehas din, siya din yung nag-receive ng peace for us. So yung judgment for sin and yung peace was bestowed upon us. A greater priest, therefore, will be shown sa bayang Israel in the order of Melchizedek. Nabasa niyo na po ito, di ba? Sa Psalms, yung order of Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Si Melchizedek is, as mentioned by the Bible, a king and at the same time, a priest. Parehong king and priest. So si Jesus daw, yung darating na great priest, yung priest na higher, priest na better, priest who will have a perpetual service unto the Lord, shall be zealous for His temple. Number 1, zealous for His temple. Marami nakakamiss nung point. Ano? Si Jesus, nung pumunta siya sa may sa temple, nung Passover, nagalit si Jesus doon eh. Kasi nakita niya ginawang marketplace yung church, yung temple, di ba? Ang dami nagsisibentahan ng mga pang-sacrifice na hayop doon, may mga money traders and so on. Pero ang pinakita doon kasi is the zeal of Jesus for the temple. Nakakapit po yun dito sa Levitical covenant, yung event na yun. Si Phinehas, gusto niya i-cleanse yung temple. Ganon din si Jesus, gusto niya i-cleanse yung temple, kaya nga that's parallel kay Jesus. Si Jesus ang tinutukoy doon sa kwento ni Phinehas. Si Jesus din yung peace na i-offer sa atin. Si Jesus din yung judge ng kasalanan. Siya din yung priest. Siya din yung king in the order of Melchizedek. So, yung darating daw na Messiah will be in the order of Melchizedek, king and priest. He will be zealous for the temple, and he shall satisfy the wrath of God. Isn't that what Jesus did? Na-satisfy niya by judging sin. In that moment, si Phinehas, na-satisfy niya yung wrath ng Father. As for Jesus, for taking the judgment that is for us, He satisfied the wrath of God. Kitang-kita natin yung parallel eh. Ang galing eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung may nagsabi man sa inyo, nagawa lang ng tao yung Biblia ang binabasa ninyo, ay nako. Imposible. Hindi makatotohanan yun. Kilala ba ni Phinehas si Noah? Kilala ba ni Phinehas si David? Si David, si Adan, nagkausap ba sila? Nag-meeting ba sila? Para sabihin, Phinehas eventually ito gagawin mo ha. Pero kitang-kita ninyo si Jesus na nare-reveal doon sa may covenant, paliwanag yung mukha ni Jesus hanggang sa nakita natin siya fully. He has been unveiled to us. Si Jesus, He shall be a king and priest like Melchizedek, and He will turn the wrath of God from us. Okay? And then here comes the Davidic covenant. Sa Davidic covenant naman, pinangako dito yung everlasting throne. Last na po ito muna, tapos mamaya na po ito. Ayan.
Pinangako naman sa kanila yung everlasting throne and temple. Si David kasi nagkaroon siya ng epiphany, ng realization na ang Diyos nakatira siya sa tent. Samantalang ako, nakatira ako dito sa may sa temple. So, in-inspire ng Panginoon si David na gumawa ng templo para sa Panginoon. Di ba? So, merong everlasting throne, merong everlasting na temple. At parehong si Jesus po yan. Okay? Si Jesus ang templo kung saan nagdedwell ang Panginoon, ang presensya ng Diyos. Di ba? At siya rin yung throne, siya yung hari, magpakailanman. So it connects the royalty with divine sonship. Kasi ang sabi sa 2 Samuel, I will be to him, yung magre-receive nitong Davidic covenant, I will be to him a father. Oh, so sinabi na ng Diyos noon pa man na magiging ama siya dito sa kanyang iniluklok na hari. Si Kristo yan eh. Diba? Kaya nga, kung si Christ, tinatawag siyang ama, dahil na kay Kristo tayo, tinatawag din nating ama ang ama. Diba? Dahil doon, I will be to him a father, and he shall be to me a son. And lahat yan, lahat ng mga pinangako sa may covenants na yan, nakaugpong dun sa seed na pinag-uusapan, yung promised offspring, promised seed, na eventually na-realize natin sa new covenant to be Jesus Christ. Okay? So, hindi po yan magkakaibang covenant, tapos putol-putol na kwento, basta may nangyari lang dito, may nangyari lang dyan. Eventually, lahat yan, si Kristo ang punto, para ma-appreciate natin ang Panginoong Jesus ng lubos-lubos. At makita natin, at masabi natin, finally, He is revealed. And finally, I can receive Him. For He has received me. Ang galing ng Panginoon at kay buti-buti ng Panginoon. Marami pa po tayong pag-uusapan ngayong hapon. Break na daw po. Amen.